sa sinumang nangangarap abutin ang tuktok. Kailangan mo nang lagpasan ang sukdulang pagsubok. Gaya na lang sa bundok na ito, kung saan ang hangin manipis. Ang lamig nanunuot at ang trail o daang tatahakin, buwis buhay. Ito ang misyon ng mountaineers na sina Miguel at Geno, ang abutin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest sa Himalayas. Oh. Kahit buhay pa nila ang kapalit. Ang lalalim ng mga bangin. Hindi mo makikita. Parang sabi nga ng mga Sherpa ron, impyerno na raw eh. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo pag nahulog ka ron. Kaya puspusan ang kanilang training sa EBC o Everest Base Camp. Alright. Pero unang linggo pa lang ng 3 linggo nilang pagsasanay, 1, 2. si Miguel Oh yeah! na aksidente. Nadulas ako sa yellow na part, tapos tumama yung tuhod ko. Yung pang-outer pants ko na makapal, tapos ito yung panloob, yan dumugo nga. Sobrang sakit, tapos naramdaman ko parang may tumutulungan sa loob na dugo. Alright, so ganito sitwasyon sa Camp 4. Ano na mata ko? Wala ko yan. No. Natakot ako, baka hindi na ako makatuloy sa Everest. Sabay pa kaya nilang maaabot ang tuktok ng mundo? Sa kasaysayan, 8 Pilipino na ang nakarating sa tuktok o summit ng Mount Everest na may taas na 8,849 meters. Nasa pagitan ng mga bansang Nepal at ng Tibet Autonomous Region of China. Wakas! Nasa summit na ako! Taong 2006, nung unang narating ang tuktok nito nina Dale Abenojar, Leo Oracion, Pastor Emata at ni Romy Garduse. Buhay ang Pinoy! Nung sumunod na taon, napagtagumpayan din ito ni Noel Wenceslao, Karina Dayundon, Janet Bellarmino at Reggie Pablo. Mula noon, hindi na ito nasundan pa. Kaya sina Miguel at ang kaibigan niyang si Geno umaasa na makalipas ang halos 2 dekada, maidadagdag din ang kanilang mga pangalan sa prestigyosong listahan. Kasi yan yung mountaineer's dream. Fulfillment yan pagka natapos mo yung pag-climb sa Everest. 2 buwan bago ang expedition, sina Miguel at Geno nagpa-despedida. In case of my death na kinailangan kong i-prepare, so sumulat na ako. Para kay Geno, gusto kong makauwi ka ng safe kasi may mga plans pa tayo. Wala kasing katiyakan ang mga darating na linggo at buwan. Lalo't sa kasaysayan, mahigit 300 mountaineers na mula sa iba't ibang mga bansa ang sinawing palad habang tinatangka nilang marating ang tuktok ng Mount Everest. Ito yung summit suit ko. Graded na ito para sa matitinding environment kagaya ng malamig na panahon tsaka malakas na hangin. Nagsimula ang pag-akyat ni Miguel at Geno sa Nepal. Lalapag sila sa tinaguriang world's most dangerous airport, ang Lukla. Maikli kasi ang runway nito, kaya pahirapan ang pag-landing at pag-take off ng mga eroplano. Sa bayan ng Lukla sa Nepal, din nila sisimulan ang pag-trek ng 8 araw papunta sa paanan ng Mount Everest o yung tinatawag na EBC, Everest Base Camp. Touchdown Base Camp. Alright, we're here now. Everest Base Camp. Let's get some circle. Okay. Dito, may mga nauna ng 2 mga Pilipino na aakyat din sa bundok. Si Rick, ang Pinoy na nakabase sa Switzerland. Tomorrow we'll go there. Card, pakita mo. At
At ang engineer na si PJ, pinsan ng Kapuso News anchor at host na si Emil Sumangil. Here I am. Take some videos later. Sa kalooban ng Baladyo Sama, mahihit niya yung summit at uuwi sila ng kumpleto. Ang inaantabayanan ko na lamang ay yung kanyang mga kwento. Kung paano niya nagawa yun, na makarating doon at kung ano na yung mga challenges na kanyang na-encounter. Hindi biro ang pag-akyat ng Mount Everest. Ang gastos kasi rito, aabutin ng hindi bababa ng 2 milyong piso. Pagdating sa mga extreme undertakings katulad ng ganito, we should be prepared for the worst. Training site for today. Training days. Kailangan ding nakakondisyon, hindi lang ang katawan, pero lalong-lalo na ang utak. No need for another beaner there? No. Nice. Nice. Get it. Ngunit sa training pa lang, tila may pangitain na kailangan nilang harapin. 1, 2. Si Miguel, Oh yeah! nadulas sa yelo. Ito yung butas sa tuhod. Yung pang outer pants ko na makapal. Tapos ito yung panloob. Yan dumugo nga. Madali. Mas tube pa din ako. Habang si PJ, aksidenteng nabagsakan pa ng tipak ng yelo. Oh my God! Nakita niya may mga pabagsak na ice. He was unconscious and buried under the snow ng 10 minutes. Kapalik na po mula sa kanilang rotation si Engineer PJ Santiago. Si PJ, halos masunog din ang balat sa kanyang mukha. Sunburn skin po yun. Natuklap lang ng avalanche na may sumamang laman. Dinala namin siya sa clinic. Walang nakita sa scan. Sabi ng doctors, we have no reason to stop you. Sa kabila nito, tuloy ang kanilang pag-akyat. This is the line going to Camp 2. Unang tumulak ang grupo ni na Rick at PJ. Nipis ng hangin. We are at approximately 6,000 meters now, going up to 6,400. There would be lots of updates to come. Ciao! Tonight, our summit push. Makalipas ang 4 na araw, sumunod sina Miguel at Geno. Dinahandahan lang namin, sinaga. Kasi hindi naman kami kagaya ng iba na bibilis, na malalakas. Bago marating ang summit, 4 na campsites ang kailangan nilang madaanan. Oh, capture that avalanche. Ang papuntang Camp 1 kung saan madalas magka-avalanche o yung landslide ng snow. Ewan ko kung makakasurvive ka. So, yun yung isa sa nakakatakot na part. Akit kami ng gabi para yung yelo kasing tigas ng semento. Doble ingat naman daw sila nung dumaan sa Khumbu Ice Fall. Meron kasi itong crevasses o malalalim na crack o bita kung saan sila pwedeng mahulog. Isa to sa pinakatakutan kong lugar na dadaanan dito, no? Kasi marami na rin kinuwang buhay dito. Good morning! Alam niyo na yan. Ayan na po mga kaibigan. First ladder segment. Oh, Lord guide us. Kaya ko to. Day 3 of our rotation. Today, I will push myself to the limit. Ang kanilang trek pagpunta ng Camp 3, pahirapan. Dumaan sila sa matarik at napakadulas na pader ng niebe na kung tawagin, Loche Face. Ano? Good. Yes. Alright. Tahan lang tayo. Slowly. Slowly but surely. Grabe init. Isang pataas na lang yan, ha? Ingat. Umaga ng May 17. Grabe hangin dito. Papunta na sila sa huli nilang stopover, ang Camp 4, na kilala rin sa tawag na Death Zone. Yes, Jimbo. Sa taas kasi nitong mahigit 8,000 meters, ang hangin sobra ng nipis. Dito na kami sa Camp 4.
Tapo, baby! Isang manipis lang na part ng bundok. Doon ka rin makakita ng mga bangkay ng mga namatay dati. Ang hindi nila inasahan, ang isa sa makikita nila sa trail, pamilyar na mukha. That's PJ. Sorry. Ang sinapit ni PJ nakarating sa pamangkin nitong si Carl na naghihintay sa Everest Base Camp. Doon time na yun, nablangko na ako na namamanhid na yung paa ko, nagpapuis yung kamay ko, nangangapal yung tenga ko. So, noong time na yun, unti-unti na nagsisink in sa akin na wala na talaga si Kuya. This is a super technical mountain. Thank you sa lahat. Mabuhay ang Pilipino. Days of Vault. Kailangan ko maging tapat sa inyo. Hanggang ngayon, parang meron pang nakabara sa puso ko. Siguro binibigyan ng pagkakataon ng mahal na Diyos sa mga bawat isa na yung grief, bigyan mo pa rin ng oras. Then later on, baka pwede na kayanin. Pero sa ngayon talagang hindi. Dahil ako, sobra pa sa pagiging kapatid ng turingan namin sa isa't isa. Ang mga labi ni PJ na iuwi na sa Pilipinas. Hopefully, yung advocacies mo, magawa namin, maituloy namin. Good access to drinking water for everyone, not only in the Philippines, but all over the world. And number 2, cure children's cancer. So whatever we get, half of that, we donate to Philippine Children's Hospital Cancer Ward. Nakaka-proud ka. Mahal na mahal ka namin. It's hard, but we have to be happy about this kasi gusto kong maniwala, masaya ka. Ciao! Samantala, sina Miguel at Jeno, kahit na apektado sa nangyari kay PJ, itinuloy ang sinimulan nilang laban. Nakita ko si Jeno na malakas din naman ang loob, binigyan niya ako ng lakas, no? Inisip ko na lang, I train for this moment. Wala ka sa namin dito. Lakas. 7200. Pero nung araw na yon, tila hindi raw nakikisama ang panahon. Gato sitwasyon sa kampo. Kailangan namin ng electrolyte. Alright, summit push. Para sa inyo to. Halos kalahating oras pa lang ang layo nila mula sa summit, pero ang kailangan pa nilang malagpasan, ang pinakamahirap pamanding bahagi ng Mount Everest. Nandyan din yung tinatawag nilang Hillary Step, isang matarik na part ng climb. Sobrang nipis ng oxygen. Hindi ako nakapanghinaan ng loob kasi gusto namin ni Miguel mag-summit. Makalipas ang 12 oras, Kaya ka to. Yeah, that's the right. narating na rin nila ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig, ang Mount Everest. Thank you. Picture ako with the flag and I greeted my family, yung gilid ko yung fiancé ko. Sobrang nakaka-proud na wow, nagawa natin. Sina Miguel at Jeno ang ika-10th at 11th na mga Pilipino na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Habang si Rick naman na ilang araw na naunang umakyat ng summit, matagumpay ring nakaakyat 3 araw bago sina Miguel at Jeno. Siya naman ang pang number 9 na Pinoy na nakasummit sa Everest. Monumental siya for my life. Dahil sa expedition na to, nabago yung buhay ko. Gusto ko lang patunayan na kaya ng mga Pilipino. Hindi basta-basta ang pag-akit ng Everest. So, nandun yung anxiety. Kaya ako nakabalik siya ng safe and sound. Since kasama na namin siya, sure na okay na kami. Yung sa pag-akyat ko ng Everest, hindi lang yung para sa akin. Natutuwa ako kasi maraming mga mountaineers na nagsabi na parang inakyat mo na rin kami sa Everest sa ginawa mong yan. Yun, inakyat namin para ipakita sa mundo na ang kaya ng ibang lahi, kaya ng Pilipino. Hoy, ang mga Pilipino! Success! Why climb mountains? Yan ang madalas na tinatanong sa mga mountaineer. At ang madalas din nilang sagot, because it's there. Sa gitna ng lamig, Grabe hangin dito. pagod, at panganib. Oh, capture that, avalanche! Kakayanin nila dahil ang tunay na tagumpay hindi lang nasusukat sa taas ng naaabot,
kundi sa tapang na Yes, that's the way. lumaban. Ciao! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.